Basta kay Saro dyan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1170. Dito sa article na to, pinag-uusapan ang tungkol sa damages. Kailan ka nga ba pwedeng mag-claim ng damages? At ano-ano mga iba't ibang klaseng damages ang pwede mong i-claim? Ano-ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1170. Those who, in the performance of their obligations, are guilty of fraud, negligence, or delay, and those who in any manner contravene the tenor thereof, are liable for damages. So dito sa 1170, pinag-uusapan ang concept ng damages. Okay? Bakit ba nagkaroon ng damages in the first place? Una, kasi nagkaroon ng injury. Okay? And injury results to damage, which the injured party can claim damages. So pag sinabi nating injury, ito yung legal invasion of right. Yan. Legal invasion of right. Legal right. Yan. Okay? So basically, ito yung wrongful or unlawful or tortious act na nag-cause ng loss or harm sa isang tao. Okay? So basically, ito yung damages. Ang damages, ito yung ginawang masama. Ito yung harm done. At yan na rin yung sum of money na pwede mong ma-recover para ma-repair yung harm na ginawa sa'yo. Okay? Again, this is the harm done to the injured. And also, the sum of money that may be recovered. That may be recovered in reparation for the harm done. O, diba? Civil liability natin. Reparation. So, reparation for the harm done. Bakit ka magkiklaim ng damages? Kasi I've been harmed. Ayan. Because I was injured by someone who legally invaded my legal right. Ayan. Okay? So, mahalagang matandaan natin na ang civil code pinapayagang bigyan or awardan ng damages in the event na nung pine-perform ng obligation, nagkaroon ng fraud, nagkaroon ng negligence, nagkaroon ng delay, at nagkaroon ng contravention of tenor. So pag ito yung mga reasons kung bakit nagkaroon ng damages, pwede mag-claim ng damages. Okay? So yan yung ito ngayon yung mga grounds for damages. Okay? Grounds for damages. Ito yung mga pwedeng kung kailan pwede mag-claim ng damage. Una, fraud. Yan. So pag sinabi nating fraud, it's a kind of deception. Panlilin lang, ano? Whether through insidious words or machinations, or nagmanipulate, or concealment, may tinago, o kaya naman misrepresentation, nagpanggap, na napaniwala mo ang isang ordinaryong maingat na tao sa pagkakaakalang totoo yon. Okay? Yan. So again, fraud is a kind of deception. Basically, malisyoso yan. Okay? So that's bad faith or malice. Okay? In the performance of the obligation. In the performance of the obligation. So nung ginagampanan na yung obligasyon, nagkaroon ng pandaraya, panlilinlang, ginamitan ng magagandang salita na naniwala ngayon yung taong yun, para yun matanggapin or tanggapin ng iyong sang ibibigay or service. Okay? So kapag may fraud na ginawa, demandable agad yan. So responsibility arising from fraud is demandable in all obligation. Demandable in all obligation. Okay? Tapos, hindi rin pinapayagan ng batas na i-waive ang future fraud. Halimbawa, si A at saka si B nagkaroon ng partnership. Tapos, sabi ni B kay A, uy, A, pag ako may nagawang fraud in the future, okay lang ha, hindi ako liable. Hindi, okay lang. Sige, sige, sabi ni A.
So basically, winave niya yung kanyang right, no? Para mag-demand. Sabi kasi ni B, okay lang ha. Sabi ni A, oo, okay lang. Okay lang sa akin. Bawal yon. Hindi pinapayagan ng batas na i-waive mo ang iyong right to claim damages. So kasi even though future yung pinag-uusapan natin. Kasi sabi sa 1171, any waiver of an action for future fraud is void. So kahit na pumayag ka, nag-waive, void yon. So maniningil pa rin ng damages dapat. Actually, pag-uusapan natin yung fraud sa 1171. So number two is about negligence. So ito na-discuss natin to yung quasi-delicts natin ano. Pero may specific discussion pa tayo diyan tungkol sa 1172 tsaka sa 1173. Number three, we also have delay. O ito yung tapos na nating pag-usapan, 1169. So may lecture tayo diyan. Pwede mo siyang panoodin. And number four, contravention of tenor of the obligation. Yan. So, ang pag-usapan na lang muna natin, dahil may kanya-kanya silang mga article, itong fraud ay 1171, so may lecture tayo dyan. Itong negligence, panoorin mo yung quasi-delicts, may concept din tayo diniscuss sa negligence doon. Pero itatakil din natin siya sa 1172 tsaka sa 1173. Itong delay, tapos na natin yan. So, tingnan mo yung previous video natin. And then finally, itong contravention of tenor, na-discuss na rin natin to dun sa 1167. Ano yung mga remedies kapag hindi nasunod yung gusto ni creditor or salungat siya sa napagkasunduan. So watch mo rin yung lecture natin ng 1167. So explain na lang natin siguro itong mga to ng mabilisan. So demandable din to kapag may negligence na nangyari. Ang damages is also demandable whenever nagkaroon ng negligence, pero yung liability ay regulated ng court. Okay? Base sa circumstance, according to circumstance. Yun yung 1172. Okay? So, regulated by court. Yung kung magkano yung damages. Depende yan sa circumstance. So, and then discuss din natin yung iba't ibang klase ng negligence. So, next natin yung delay. Eh di, yun nga, failure to perform based on agreed time. Failure to perform at the agreed time. Then meron tayong tatlong klase ng delay, mora solvendi, accipendi, tsaka compensatio mori. So na-discuss din natin yan sa 1169. And then yung contravention of tenor, nagkaroon ng change sa term, pero hindi siya bilateral. Kumbaga isa lang ang nagbago, hindi naman sumang-ayon yung isa. So there is unilateral revision or change in the terms and condition of the contract. Condition of the contract. Okay? Na hindi naman pumayag yung isa or naput sa disadvantage yung isang party. So, basically, hindi nasunod yung pagkasunduan. Ito kasing si creditor, pwede niyang habulin yung property na nasa possession ng debtor para masatisfy yung claims. So, pwede pa rin niyang i-exercise. Halimbawa, hindi pa rin sapat, binenta na itong properties, hindi pa rin talaga sapat. So, pwede niyang exercise lahat ng karapatan niya and dalhin lahat ng actions kung ano man yung meron pang inherent dun sa taong yon. So, pwede rin niyang i-impugn yung mga acts na pwedeng gawin ni debtor para ma-defraud si creditor. Okay? So, yun. Pag-uusapan din natin yun more thoroughly sa isa pang lecture video natin. So, basically, ito yung mga grounds for damages: fraud, negligence, delay, at saka contravention of tenor. Ngayon, dahil may kanya-kanya namang mga articles itong mga to, and then may kanya-kanya tayong lecture video para dyan, ang pag-usapan na lang muna natin yung iba't ibang kinds ng damages. So, ano-ano nga ba mga kinds of damages natin? So, meron tayong key term para dito, no? Mental. Mental. Yan. So, una muna,
moral damages. Pero hindi naman to yung sunod-sunod ah. Moral damages. Okay? So pag sinabi nating moral, kasama dito yung mga physical suffering. Okay? Pinagmalupitan ka ba? Yeah, mga ganyan. Physical suffering, mental anguish, okay? Fright, serious anxiety, sobrang pag-iisip ano dahil sa ginawa niya. Besmirch reputation, so pwede rin to sa mga corporations. Ang corporations pwede rin mag-claim ng moral damages kasi may reputation din naman sila na pwedeng ikasira nila. So besmirch reputation yon. Wounded feelings, yan. Nasaktan ng iyong mga ang feelings mo. Okay? Moral shock, social humiliation, yan, yung pinahiya ka sa public, humiliation, and other similar injury. Yan, similar injury. So that is basically based on Article 2217 ng Civil Code. So ang ibig sabihin niyan, yun, may physical suffering kang naranasan dahil sa ginawa niya, may mental anguish, may parang kinabahan ka or frightened ka, serious anxiety, besmirched reputation, wounded feelings, moral shock, social humiliation, and similar injury. Next, meron naman tayong letter E, exemplary damages. So ito namang exemplary damages, ang ibang tawag natin dyan ay corrective damages. Corrective damages. So dito sa exemplary damages, binibigay siya or ini-impose siya para maging isang example siya sa public na huwag gumawa ng masama. Okay? So it's a way of example or correction for the public good. In addition dun sa moral damages, sa temperate, sa liquidated or compensatory damages. So on top of pa ito, no? So imposed by way of example. Okay? Yan. Or correction for the public good. So ito ay in addition pa dun sa moral, kumbaga kahit na meron ng moral damages, pwede pa rin bigyan ng ng exemplary damages. So in addition to moral, temperate, liquidated, or compensatory damages. Okay? Yan. So this is according to Article 2229 of the Civil Code. Next natin yung letter N. Nominal damages. So dito sa nominal damages, pinag-uusapan yung karapatan na na-violate or na-invade ng defendant para siya ay ma-vindicate or kaya naman ma-recognize at hindi siya for indemnification dahil sa nasuffer niyang loss. Dito tinitingnan natin yung karapatan na parang natapakan. Okay? So, right of the plaintiff which has been violated. Okay? So, dahil sa na-violate po yung karapatan ng isang victim, edi babayaran siya ng nominal damages. Okay? So, na-violate ni defendant. Okay? So, para ma-vindicate or ma-recognize. Vindicated or recognize. Okay? At again, hindi ito para ma-indemnify. Iba pa yon. Okay? Ang nominal damages is not for the purpose of indemnifying the plaintiff para doon sa loss na nasuffer niya. Kundi dahil na-violate mo yung karapatan niya. Okay? Yan. So, next, you have letter T, temperate. So, this is ano according to 2221. Yan. So ito namang temperate, ang ibang tawag natin dito, moderate damages. Yan. So itong temperate,
this is more than nominal but less than compensatory. So more than nominal but less than compensatory. So nasa gitna ng nominal at saka compensatory. So ang nagde-determine natin ito ay si court. Pag nakita ni court na meron talagang pecuniary loss na nasuffer, pero hindi siya kayang ma-determine or ma-prove with certainty. So pwede siya ma-recovered kapag pag may nakita si loss si court na pecuniary loss. So may be recovered when the court finds that some pecuniary loss has been suffered. Pag wala naman nakita si court na loss na nasuffer, edi hindi niya a-awardan si plaintiff ng temperate or moderate damages. Okay? So this is Article 2224. Okay? According to 2224. Yan. Next natin is letter A, actual damages. Okay? So itong actual damages or what we call compensatory, ito na yung mismong actual loss na nasuffer para ma-compensate. So actual or compensatory damages, tungkol ito dun sa mismong pecuniary loss. Yung kayang ma-determine kung magkano. Okay, kaya siyang malaman with certainty. Halimbawa ay yung lugi sa negosyo. Kaya mong malaman kung magkano nalugi sa negosyo niya. Because of the damage done, nawalan siya ng 1 million peso sa kita ng business. Because of the damage done, hindi siya sumweldo ng 30,000 for 2 days. O the actual damages yun kasi yun yung value of the loss suffered and profits na hindi na-realize. Okay? So, pwede ring ma-recover yan. Again, to compensate for the pecuniary loss. Okay? So, this can be proved with certainty. Unlike sa temperate or moderate, hindi kayang malaman kung magkano talaga exactly, pero sabi ni court, meron namang pecuniary loss talaga na suffer. Dahil hindi alam, temperate na lang ang ibibigay. Okay? So, again, kasama dito yung including the value of the loss suffered. Yan. So this is according to 2199. And finally, meron tayong liquidating damages. Okay? Or liquidated damages. So dito sa liquidated, ito yung napagkasunduan na lang. Agreed upon by the parties to the contract. Yan. So sila na nagkakasundo because of the breach of contract na ginawa ng isang party, magkakasundo na lang sila, bayaran na lang kita para sa nagawa ko sa yung damage. Yan. So dalawang party na lang, sila na lang nag-uusap. Okay? So in case of breach, kung magkano babayaran na damages. So this is according to 2226. So basically, ito yung iba't ibang kinds ng damages na meron tayo. We have mental, M, moral, E, exemplary, N, nominal, T, temperate, and A, actual, tapos L, liquidated. Ito kasing actual damages, kailangan mo ng proof yan unless provided by law stipulation. Halimbawa, nalugi ako ng 1 million. Kailangan kong patunayan na nalugi talaga ako ng 1 million. Unless, sinabi ng batas kung magkano talaga yung damages. Or kaya naman stipulation. Okay? Yung ibang damages, si moral, si exemplary, si nominal, si temperate, tsaka si liquidated. Okay? Hindi kailangan ng proof para ma-adjudicate. Okay? I-assess na lang yung damages except for liquidated kasi based on agreement na yan. Okay? So, court na ang magsasabi. So, itong apat, yung MENT, court ang magsasabi kung magkano. Kasi hindi ma-determine kung magkano yung damage. So, hindi mo kailangan patunayan kung magkano. Pero may nasuffer na loss.
So para ma-adjudicate, okay, ma-vindicate, court na ang magsasabi kung magkano ang damage. Si liquidated, edi agreement na yan ng parties. Okay, so depende na kasi sa circumstance sa bawat kaso. Kaya na kay court ng discretion kung magkano ibibigay niyang damages. Okay? So, ayun. Hanggang dito na lang muna tayo sa Article 1170. I-discuss natin tigigisa sa isa-isang lecture video yung fraud, negligence, delay, tsaka yung contravention of tenor. Ito yung mga grounds for damages. More on kinds of damages ang ating diniscuss. So hopefully meron ako na idagdag sa inyong bagong learning. And again, like yung sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-iingat palagi, and laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!